Ayon kay Timothy Bradley, maliwanag pa sa sikat ng araw na dinaya si Pitbull Isaac Cruz. Sabi ni Bradley, pagdating ng round 12 kung sino ang makakuha sa round na yon, siguradong panalo na. Controversial din daw para kay Timothy Bradley ang pagbawas ng 1 puntos kay Pitbull Isaac Cruz dahil hindi naman daw talaga low-blow ang kanyang patama. May mga suntok daw talaga na hindi maiwasan kaya nagiging low-blow. Pero hindi naman daw ito sinasadya ng isang boksingero. Kaya sinabi ni Bradley, pinaburan lang si Lamont Roach at ginawang tabla. Kung matatandaan ang unang laban ni Timothy Bradley kay Manny Pacquiao, ito ang isang tinuturing na greatest robbery sa history ng boxing. Dahil maliwanag na panalo si Manny Pacquiao pero ginawang panalo si Timothy Bradley. Okay pa nga yung Pitbull Cruz versus Lamont Roach, ginawang tabla. Paano na lang kung ginawang panalo si Lamont Roach? Pero maraming expert din ang nagsasabi na dapat daw panalo si Lamont Roach. Na-outbox daw niya si Pitbull Isaac Cruz sa late round. Sa iba pang balita, batik ang trainer na si Robert Garcia may reaction kay Crawford sa hindi niya pagbayad ng sanctioning fee. Sabi ni Robert Garcia, lahat daw ng boksingero alam na agad na nagbabayad sila ng sanctioning fee kapag naging world champion na. Kaya nagtaka raw si Robert Garcia sa mga sinabi ni Terence Bud Crawford sa WBC. Naging undisputed si Crawford sa 3 division at ngayon lang daw ito nagreklamo. Si Terence Crawford din ang undisputed champion na hindi niya dinepensahan ang kanyang 4 na belt. Hindi katulad nila na Naoya Inoue at Canelo na maraming beses nagdepensa ng kanilang undisputed belt. Matapos kasi maging undisputed si Terence Crawford, hindi na ito nagdedepensa. Ang pinakamatagal na dinepensa niyang titulo itong WBO. Matapos maagaw kay Jeff Horn ng WBO, nadepensahan niya ito ng maraming beses. Pero matapos niya talunin si Errol Spence at maging undisputed sa welterweight, hindi na ito nagdepensa ng titulo. Kaya sabi ni Robert Garcia, dapat lang na nagbayad si Terence Crawford ng sanctioning fee. Dahil obligasyon na raw ito kapag ikaw ay naging world champion. Sa iba pang balita, Errol Spence sinabing babalik na sa ring kapag ito ay handa na. Ayon sa interview ng Fight Hub TV, busy daw ngayon si Errol Spence sa kanyang pamilya at mga anak. Kaya hindi raw niya alam kung kailan talaga ang pagbabalik niya sa boxing. Nag-e-enjoy pa raw siya sa buhay niya kaya babalik na lang kung handa na siya. Samantala, the monster na Naoya Inoue, pinangako na impresibo ang panalo niya bago matapos ang taon. Kahit sinasabi ng ilang expert na sigurado na ang panalo ni Inoue, hindi pa rin ito nagpabaya sa training. Pinaghahandaan pa rin niya si David Picasso katulad sa paghahanda niya para sa mga mabibigat na laban. Kung baga magkaiba sila ni Cuadro Alas mga boss. Si Casimero sabi niya mismo hindi siya ginaganahan mag-training kapag hindi si Naoya Inoue ang kalaban niya. Iba naman itong si Naoya Inoue, kahit sino ang kalaban niya nagte-training ng matindi. Kaya makikita natin sobrang lamang ni Inoue sa mga kalaban niya, nagmumukhang mahina. Sa iba pang balita, Mexican boxer pinagtataga habang pinoproktehan ng kanyang mga kapatid. Ito si Josu David Hernandez. Nasa bahay kasama ang kanyang 4 na kapatid na babae nang salakayin ang isa sa kanila na nagresulta sa pananaksak sa kanya. Isang amateur boxer pa lang si David Hernandez pero pinatay lang siya gamit ang isang machete. Grabe ito, habang nililigtas niya ang kanyang mga kapatid, pinagtataga tuloy ng itak.